Good day, everyone, and good day to the audiences and Surgeon Angela Morata and the TTEC Assessment Lab Center or the TETAC. Good morning and good day. This is Sir Kim to discuss about the leveraging of making at instructional planning using a Microsoft Copilot. So, some teachers are using this copilot to make an engaging and energizing classroom interaction during the class discussion. So, before we start on how we create a copilot instructional planning, no? So, meron akong pinrovide na link about the Microsoft Copilot. Ayan. So, may copilot akong pinrepare using copilot.microsoft.com since parehas lang naman siya ng process no on how to use the copilot. Kaya lang, need mo na natin mag-sign in sa tatlong options na binigay. Pwede pong sa sign in with Microsoft, kung may Microsoft account ka, sign in with Apple kung naka-Apple iOS ka or naka-Apple kang cellphone, and sign in with Google account. Syempre, mas maganda pa rin yung gumamit tayo ng Google account to see it again para ma-maximize. Kasi ito din talaga yung magandang process sa Microsoft Copilot, no? Yung gagamit ka rin ng Google account. So, nagsisign ako ng Google account. So, click natin yung sign in with Google account. Ayan, kung mapapansin niyo po, ayun yung mga Google account na gagamitin. So, i-click ko yung account ko, yung first Gmail ko. Then, continue. Yan. So, kung napapansin niyo po sa Copilot, yan, mag-sign in pa lang po tayo. So, birthday mo, syempre, honest lang tayo sa confirmation kasi ating naman to. So, August 4, 1998. So, country natin, syempre, Philippines. So, click lang natin yung Philippines. Yan, Philippines. Then, continue. Continue lang natin. Ayan. So, may mapapansin kang, ayan. I-stop site natin para makita natin ibang parts of ng copilot. Ayan, stop site natin. Ayan, kung mapapansin nyo, may mga sa gilid po, no? Ayan, sa gilid, kung mapapansin nyo, pwede tayong maglagay ng ibang editings dyan. May copy, may paste, tapos may mga folder tayong gagawin kung paano tayo makakapag-create ng ganitong klaseng, tawag dito, ganitong klaseng file. Ayan. Kunyari, gagawa ka ng instructional planning ko sa math. Kunyari, magtatanong ako kay Copilot, please give me an instructional lesson plan, instructional planning, or lesson plan in pre-calculus for my topic about conic sections. Yan. Pagkatapos natin anuhin yan, click natin yung enter. Ayan. Click lang natin yung enter. Ayan. Bibigyan niya tayo ng lesson planning. Siyempre, binigyan natin ng lesson planning dito. Yan, may mga topic, grade level, duration, kung anong oras mo lang siya ituturo. Siyempre, 1 hour. So, 1 hour, kapag binigay sa inyo yung ibibigay ni Copilot, ayan yun. Pero be careful sa paggamit ng Copilot. Kasi sa Copilot kasi, dapat meron din tayong sariling atake sa paggawa ng lesson plan. Ayan, may mga materials, may mga procedure, concept development, guided questions, tapos application activity. Yan. Pero syempre, kapag mga format, tayo nagagawa po ng ganitong klaseng format. Pero syempre, hindi tayo pwedeng kampante lang sa lesson plan. Gusto ko humiling ako kay Copilot na just make it a learning center. Syempre, kailangan matransmit natin sa bata
yung lesson na ituturo natin. Hindi naman tayo pwedeng magbibigay lang sa blackboard. Syempre, ang mga bata, mapuprostrate yan. Mahihirapan siyang i-analyze yung lesson niya dahil po sa tuturo ng teacher. Gusto ko just make a learned-centered. Learned-centered. Hindi ako pwedeng magturo na sa teacher lang ang may alam ng lesson niya. And energizing interaction. Ayoko ng boring. Ayoko ng tahimik ang classroom ko. Gusto ko maingay. Ayan. Type natin yan. Just make a learner-centered. Yan. So, learner-centered yung lesson plan mo. Kailangan yung bata mag-e-explore siya ng kanyang discovery. Kasi dapat ang bata naman talaga ang magbibigay ng discovery kung paano niya matututunan yung lesson. Ayan, may learner-centered planning na. Ayan. Conic sections po yung topic ko. So, ayan, yung sabihin dyan, yung i-explore ng bata yung conic sections in real world examples. Totoo naman. Kasi, mahirap talagang magbigay ng picture lang nang hindi nare-relay ng bata yung lesson. Collaborate mo into graph equation. Papagamitin natin sila ng application. Pwedeng photomath, pwedeng symbolab, pwedeng mathway. It's either math application. Tapos apply concept in problem solving and group challenges. Siyempre, kailangan nang i-apply kasi sa araw-araw na pamumuhay, kailangan i-apply ng bata. Tapos, i-reflect niya din yung conic section sa buhay niya. Kunyari, circles. Sa buong buhay niya, na gumagawa siya ng kanyang journey, syempre, circle of making an ambition. Sa circle na yon, makakapag-isip yung bata na itong lesson na to is magre-reflect sa kanya na tuparin niya mga pangarap sa mga susunod na generation. Ganon. Connected na yung circles sa Philip application yan. Then, ito na yung mga materials, procedure, discovery, collaborative, interactive discussion, warm up. Kasi para hindi boring yung classroom setup mo. Kasi may mga teacher talaga na ang gagawin, bibigay lang yan ng given. Hindi niya alam na may mga batang matitrigger every mathematics discussion. Yeah, tapos may nire-request pa si Copilot, would you like me to design a multi-day learner-centered unit? Para magre-request ka lang sa kanya, pero ito pong Copilot ulitin ko po, hindi po siya gagawin as research making. Ano lang siya, big help. Kasi kailangan ikaw mag-iisip niyan. Ikaw maglalagay ng sarili mong planning. Kasi ikaw magtuturo niyan, hindi naman bibigyan ka lang ni Copilot ng guide. Hindi naman yan hindi naman siya totally na ginagamit through making agad-agad. Tutulungan ka lang niya on how to motivate your teaching process. Yung maintain mo yung objective mo kasi importante yun. Tapos yung assessment ng bata, kung bagsak ba siya sa seatwork mo, bibigyan mo siya ng remediation. Siyempre, papagaling mo yung trabaho ng bata. Hindi mo pahihirapan yung bata sa task. Kailangan equally kayo. Pagaanin mo yung trabaho mo, pagaanin mo rin yung trabaho ng bata. Para quits kayo. Hindi pwedeng bata lang yung mahihirapan, si teacher hindi. No. Kapag quits lang kayo, kung mabigat yung trabaho mo, magbigay ka din na medyo heavy lang sa bata. Huwag mong papahirapan, huwag mong bibigyan ng sakit or maano yung learners mo. Ayun lamang po ang aking discussion for today. Yun lang po.